Ito ang aking alaala. Yang Zi, isang immortal na demonyo. Ang host ay nakakabit na. Simula ng pag-transfer ng background ng mundo. Ang target na mundo ay dating teknolohikal na sibilisasyon. Dahil sa Blue Wale, umunlad ng may paunang plano. 1,000 taon ang nakalipas, nagkaroon ng digmaan laban sa mga insekto. Tuloy pa hanggang ngayon. Ang pinagmulan ng Blue Wale ay hindi alam. Ang mga insekto ay nagpasimula ng planadong digmaan. Iba ang anyo. Parang sadyang idinisenyong sibilisasyon at mga digmaan. Kasulukuyang identidad, sundalo ng ikatlong kampo ng Eastern Military Zone. Nakatalaga sa frontline planet B, 21,032. Karaniwang katawan. Walang espiritu sa mundo, kahit ang soul scan ay parang lumalaban sa agos. May bagong task, sanayin ang paggamit ng baril. 24 oras na deadline. Gantimpala, isa espiritu. 1.1 milyon beses na mas maliit kaysa noong huling tribulation ko. Pero sa lugar na walang espiritu, kahit maliit, okay na rin. Grabe, heavy machine gun parang sniper ang accuracy. Binago ba niya ang fire control program? Litsen, mas simple pa ito kaysa sword control. Walang error sa data. Na-break na niya ang record ng heavy machine gun sa military zone. Suriin ang record niya. Kahapon, weakest sa fitness test. Ngayon, biglang naging sharpshooter. Na-detect ang high-risk neural activity. 87 ang match. Code, ang nagbabalik ng tabak. Simulan ang contingency plan. Unang silip ng espiritu bumalik na. Ding, natapos ang task. Nakuha ang 1 point na espiritu. Tunay ang 1 point ng espiritu. Walang bagong task, pero tinanggap na niya ang rules. Basta tuloy-tuloy, lalakas pa. Pwede ang landas na ito. I set ang baril sa kaliwang flank. Wow, yung taong yun, line na human form. Grabe, parang nag-cheat ka. Ding, uploading kill stats. Sa record, dating inutil na sundalo ang taong ito. Sinuri ang behavior nitong nakaraang linggo, walang problema. Ilipat siya sa sniper team. Gusto kong malaman kung sino siya. Hindi sniper, kundi spiritual aiming system, kailangan ng real battle. Yixeth, pala kailangan ng buhay kapalit. Host ay minarkahan na. Lesa, second line defense. Kahit kayo, barilyo hindi matatag. Karapat dapat ba kayong magtago ng talent? Napakagago mo. Ako ang nag-recruit sa kanya. Sa inyo ba mapupunta talaga? Wala akong pake anong platoon siya. Ang ganitong talent, pinakamatala sa harapan. Hindi dapat masayang ang ganitong tao. Task ng system nilabas na. Ipasa ang test ng special squad. Sumali sa special squad, reward ay 2 espiritu. Basic Kijing Purify Body. Purify Body. Tanging paraan para maibalik ang cultivation. Sa wakas, may landas na ako. Ahaha. Si Captain at team leader tang dumalaw sa'yo. Ganyang talento mo, hindi dapat sa likod ng posisyon lang. Special squad assessment bukas ng umaga. Report, tatanggapin ko. Iyang, laban lang, ikaw ang ilaw namin. Iyang, dali, tumakbo ka. Bigyan mo kami ng swerte. Ay wow. Huwag masyadong tense. Kaya mo pa ba ang test? Start na agad. Babala, espiritu ay one time, gamitin at tipid. Grabe, tao pa ba siya? Buhat niya sandbag o hangin? Kahit binuo ko, mahina pa rin. Bagong record na to.
Second task, real battle shooting, tanggalin ang target. Yeh! Aha! Ang kuya ang angas. Mas mataas pa ito sa shooter. Visa, tactical instinct talagang parang veterano. Maligayang pagdating sa special squad. Task completed, reward, 2 espiritu. Basic Kijing Purify Body activated. Espiritu bumalik sa 3, nagbago na ang katawan. Simula pa lang ito. Okay lang na umalis, at least hindi napunta sa unang platoon. Intelligence team, suriin ang background niya. Mas mapanganib ang frontline. Mas malakas ang kalaban. Balik ako sa tuktok. May kalahati pa akong espiritu. It said, mahusay. Rest ka na o tuloy pa, hindi kailangan tuloy ang next task. Progress update, 1-3. Wake spot sa dibdib. 5 sunod-sunod na tama sa red spot para masira ang defense. Bilisan, huwag magpabaya. Report, Chief. Iyang gumamit ng 20 bala. Lahat tama sa vital area. 4 lang na armor piercing, concentrated sa Sham Tigring. Yee. Iyang, congrats. Official kang special squad member. Yee, energy na naiwan ng patay na immortal demon. Walang sinabi ang system na pwedeng kunin ito. Ding, task complete, dagdag 2 espiritu. Na-detect ang unusual energy conversion. Total espiritu naging 3. Haha. Ayang, magkasama na tayo maglalaban. Sama-samang uwi. Confirmed, may insect nest sa area 1,680. Aalis mamayang hapon. Lahat sirain ang pugad. First time na atakihin ang insect nest. Liksad, dati defense lang. Huwag kabahan, gawin lang gaya ng training. Huwag lumayo sa team. Pag ang newbie nag-wonder, buong team damay. New task released. Patayin ang 1-0 Raptor Beast. Reward, 1-0 Espiritu. Ang espiritu ay nakakasense ng malayong mga pagbabago. Tandaan, hindi tayo nakakalaban ng mabangis na hayop. Ngunit ito na mataas ang antas ng ebolusyon para sa digmaan. Panatiliin ang posisyon. Sumunod sa utos ko. Sinumang kumilos ng mag-isa. Agad na ihinto ang misyon. Tatanggap ng parusa. Wangki, Wangze, pakilabas ang mga panlabas na patrol ship. Delay ng 1-0 minuto. Estimated na 77 ang sira. Mag-ingat. Go. Mabilis ang reaksyon. Huwag hayaan siyang pumasok sa bundok sa susunod. Tuloy pa rin ang abante. Bilisan pa. Target na wasak. Babalik lahat na walang sugat. Muli na naman, may nakikita akong evil energy. Mas malakas ngayon kaysa dati.
May detectable energy na pwedeng absorb. Pareho ang element sa evil energy. Nagko-convert ng spiritual energy. Dagdag na 1.5 temporary boost. Bakit may evil energy ng mundo ng cultivation sa loob ng insekto? Ilang tao ang lumabas sa inyo? Gusto kong bumalik din ang ganoon karaming tao. Umalis na. Drone kinumpirma, walang backup sa 1 kilometro. Dapat mabilis ang laban. Dalhin ang machine gunner. Sniper ng Raptor, handa nang mag-suppress. Magbukas ng apoy. Dagdag 3 spiritual energy. Ah, ganun pala. Bago mamatay, matigas parang aloy. Pagkatapos, madaling masira. Evil energy ang susi dito. Effective ba ang anti-evil mark ng barrel sa mga insektong ito? Gumagana, pero walang spiritual energy dito. Di epektibo ang mark bullets. Kung ganun, magical weapon energy. Malamang wreckage ito ng base. Hindi pwedeng laktawan, ano ang gagawin? Kaya nyo bang i-block ang apoy? Ako ang tumutok sa pagpatay. South at North, Liwi suppress sa front row. Wang Qi, Wang Ze, sniper sa gilid kay Menggran. Chen John, unrestricted attacks. Pakinggan nyo ako, pakinggan. Ano man ang paraan mo, basta patayin. Ding, na-absorb ang evil energy, dagdag 13 spiritual energy. Mission for Insect Nemesis 1 complete. Reward positibo, 0 spiritual energy. New mission ngayon. Insect Nemesis 2. Patayin ang 20 raptors, reward 20 spiritual energy. Na-unlock na ang system mall. Ano ang pwedeng i-exchange sa mall? Benefit ang mall para sa host. Pwede ang kahit anong bagay na ipalit. Siyempre, spiritual energy ang kailangan. Pwede kahit ano habang tulog. Kakastart pa lang ang lakas ng baril na ito. Sa unahan, marami ang metal heat source. Abandoned military facility cluster. Probabilidad ng activity ng insekto, 87. I recommend mag-sneak sa Eastern Canyon. May gumagalaw sa ilalim. Hindi lang ito wreckage. Mall, exchange gamit ang spiritual energy. Liksad, walang libreng lunch. Kung force attack, mas maraming susugod. Hindi pwedeng tumigil kaya pang tumuloy. Pwede, pero kailangan ng support. Sige, matagal na akong naghihintay sa'yo. Hey! Effective penetration, dagdag explosion. Reload, revival agad. Double ang combat efficiency. Nag-iba ka na. Hindi ito normal na evacuate ng bagong tauhan. Gusto ko lang mas maging matagal ang buhay. Mas lumalapit kami sa target. Ang totoong laban kakastart lang. In a spiritual energy credited, 23 points. Litset, kakabigay lang, agad kinain ng sistema. Niloloko mo ba ako?
Sa unahan, 40 kilometro, reorganize ng bagong base. Walang against enemy encounter. Masyadong tahimik, hindi maganda. Drone signal connected. Ah. Hindi yan gun turret. Yan ay discharge port. Venom shot compressed at tinutulak palabas. Clumsy ang galaw ng kamay at paa. Pero kaya niyang ma-pierce ang tank sa lapit. Command center. Walang mahina na spot para atake. Dito. Isang shot sa ulo. Buong army paralyzed. Anti-evil rune enchantment complete. Sa 9:00, bagong hatched raptors lumabas sa pool wall. Lee return, 9:00. Attacking shell. Attacking shell. Shutdown. Sa 3:00, cover spot. Maliit na anak ng Tang family nasa Gi, 21,032. Confirmed, Tang siya nagbubuo ng special squad. 1-0 ang bilang. Napakataas ng efficiency ng operation. Walang sugatan. Iksad, manpower talo ang technology. Paano ang contact ng idiot sa kabila? Pumayag sila, sakto lang ang cooperation. Para makakilo sila, target P 21,032. Tanggapin ng tangkid ang totoong nangyayari. Hahaha. Oh. Takot din sila sa lason na iyon. Pasabugin. Eh. Maliit na sugat. Huwag mo akong takutin. Hey, matibay ang buhay natin ni hindi tayo pinapansin ng mga insekto. Huling brain bug na to, nakalock ang coordinates. 3-2-1. Habang bumabaybay sa kalawakan. Ulat, sabay na inatake ang 7 pangunahing rehiyon. Malamang ili rush attack na naman to. Nasaan ang ingay? Isang sub-base lang, worth a full-scale na operasyon.
Naubos na ang Blue Wall resources. Hinala ko umatras na ang Reyna. Umaasa ang Bug King sa dami ng alagad. Hindi ito attack. Tumataka sila. Tawagin ang high-level meeting. Ikaw na bahala mag-lead ng depensa. Palihim magpadala ng ayuda para sagipin si Tangshan. Copy. Di nakakayanin. Malapit nang sumabog ang energy veins. Kalaban ng mga bog, task 3 tapos na. Ibinigay na ang reward. Simula ng phase 2 crystal purification. Eh. Advanced refining stage. Simula na ng body strengthening. Bagong klase ng spirit power. Ito ang phase 2 purification. Ngayon, refining level 5 ka na, spirit power cap, 130. Dagdag 70 points agad. Dagdag 20 pagaling incubation pool. Halos agad na. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Basic formula lang yan lahat. Siyang paghahati 1-0 awakening serum. Pwede nitong mag-open ng talent ang mga lokal. Ayaw mo. Pwede mo i-convert sa cash. Itago mo muna, baka magamit mo sa paghahanap buhay. Hehe, nagbago na ang world structure. Lumabas na ang mga may kakayahan. Wasak na ang central core. Mission complete. Lalo akong di maintindihan ang energy niya. Warning, signal EC 475. Disconnect. Warning, signal EF 2346. Disconnect. Warning, signal EC 3351. Disconnect. Warning, signal EC 443. Disconnect. Kakastart pa lang talaga. Mahigit 10 araw lang, parang isang taon ng matinding training sa cultivation world. Bakit katulala, nagsisimula ng maglagay ng bomba si Mengran. Pasok na tayo sa pugad. Tara. Uy, totoo pala yung sabi online na parang natapakan ang dumi. Subukan nyo rin. Hahaha. Si Aoye, pwede kang makausap. May espesyal ka bang kakayahan? Sistema na ang sumalba. Na-detect ang pangangailangan ng host, gumawa ng disguise plan para sa kakayahan. Mental boost, thunder control at body strengthening. Ang power ko ay mental, strengthen plus thunder control, at body strengthening pa. Liuk Singsing, iabot mo na ang igis. Inaanunsyo kong si Yin Yang ay isang may kakayahan, at may 3 power siya. Top secret ang impormasyong ito. Strictly bawal ikalat. Totoo ang special powers. Ibig sabihin hindi imbento ang mga post sa bagong web. Ganitong kalaking bagay, di mo sinabi. Hindi mo ba kami itinuturing tropa? Ang magkakateam, dapat nagtutulungan. May abilidad ka pero di mo sinabi. Nagpaparescue pa kami, yun pala kaya mo naman pala sarili mo. Ano silbi ng sakripisyo? Yung tinatago mo, tiwala pala ang nasasaktan.
Totoo lahat ng sinabi ko. 3 ang power ko. Mental boost, thunder control, body strengthening. Nasaan na yung 3 anino? Walang record ang Alliance sa ganito sa loob ng 100 taon. Alam mo bang sobrang kakaiba nito? Uy, magkakampi tayo. Ang lalim ng tinatago mo. Paano pa teamwork niyan? Pag magkaibang info sa battlefield, isang maling judgment, patay lahat. Akala ko proteksyon ang pagtatago. Nakalimutan kong tiwala ang pundasyon ng team. Hindi ako walang tiwala sa inyo. Biglaan lang ang lahat. Kakasigurado ko lang din. Pero ngayon, kumpirmado na. Kaya dapat sabihin na rin. Hindi kami pabigat. Tutulong kami sa'yo. Huwag muna mag-agawan sa mission. Unahin muna kontakin ang bug nest. Pagbalik, saka na ang ability management. Pinapatawag ka ng high command. Tungkol sa power mo. Kailangan naming gumawa ng special na training plan. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Nakalog na sa Alliance database ang triple power setting. Sinisimulan na ang full matching. Resource unlock countdown mag-start na. Tunay na laban na magsisimula. Di mo talaga ako sinisisi. Kailangan talagang may explanation ang lakas mo. May power na ako bago ako sumali. Natakot akong gawing test subject kaya itinago ko. Nasa panghuling rank sa test, assignment ako sa defense unit. Walang laban, sinubukan ko integrate ang abilidad ko sa training. Unang beses kong i-apply sa real combat nung shooting. Tama na hanggang dito ang usapan. Alam na, sapat na yun. Siguradong hindi lalabas. Yang, ba't biglang gumanda balat mo? 3 taon akong nagtitrain, di ko pa nagaya. Matibay ang mukha niya. Ganitong katawan, matatakot ang mga bob. Bibigyan mo ako ng side effect na ganyan, 3-pack pa. Ability upgrade, kasabay ng body strengthening. Maliit na side effect lang. Gawa sa company ng ate ko. Pwede daw sa mga may kakayahan. Di tinuro ang paggamit. Scan prototype ng energy sword, kailangan ng blue crystal. Detect, gusto mo bang gumamit ng 100 spirit points? Convert para sa sariling spirit power drive. Harvest ng spirit power na naman, kitse. Pero ang sarap gamitin. At, ay naku, yung kanina. Tang squad, mauuna na kayo. Babalik pa ako para kumuha ng sample. Brain Bug School Crystal. Nakuha ang material. Natapos ang upgrade. Baguhan na walang usok na espada. Mas malakas kaysa inaasahan. Bilisan natin. May kakaibang galaw dito. Yung mukha na yon epekto lang ng pagpapalakas. Bakit parang kinikilig ako? Anong pinagsasabi mo? Sa tingin ko hindi ito siyensya. Kung ganyan mapapalakas ang balat, paano ang reaksyon ng lakas? Lahat ba ng kapangyarihan tataas? I save ang sample. Baka magamit sa research.
Maganda ang ginawa mo. Dapat ko siyang asarin. Malaki ang pagbabago sa mundo. Hindi na ako yung dating baguhan na minamaliit. Grabe, kaya ba nitong hiwain ang alloy? Babala ng system, kailangan ng blue crystal para manatili. Kailangan ng dagdag na spirit energy sa paghiwa. Isa spirit energy katumbas equals 3 dead raging bugs. Sa lakas na ganito, makakalabas tayo ng buhay sa lugar na ito. Babala ng system, simulan ang pagbabago ng Divine Realm. 1 minuto ang countdown, 100 spirit energy. Akala mo ba charger ako? Nakuha na ng Divine Realm ang Mortal Realm. 1 minutong Divine Realm, 100 taon dito. Hindi aksidente ang pagtaas ng pheromone. Isa lang itong outpost. Sulit sa bug swarm na sumugod. Bug army nagsimula ng invasion. Malapit nang masakop ang Planet D. Utos, agad mag-evacuate. 1-0 agad sa likod, second evolution zone. Brain bug swarm nagtitipon. Buti walang flying dragon. Kung meron, matagal na tayong napaligiran. Sniper sa harap tinapos kami ni Liu Qingqing. Machine gunner ang nag-cover sa likod. Ang demolition team ay naglalagay ng mga mina. Sobrang sira nitong kagamitan. Di ko makita ni isang langgam. Kapag nakauwi ako ng buhay, papalitan kita ng bagong armas. Sinasabi mo, huwag magpalusot. Nag-convert ng dark energy, dagdag 100 points sa enemy base. 1 kilometro ground battle. Strengthen sa 700 meters. Fire sa 600 at 500 meters. Relax ka lang. Sa inyo na ang direksyon. 11 o'clock sa akin. Ingat, susubukan nilang mag-surround. Machine gunner. Nalock ang signal ng spaceship. Dapat makalabas tayo sa loob ng 3 minuto. Natapos ang bug exterminator mission. Ibigay ang reward. 160 na Ratchet bug ang napatay. 160 spirit energy reward. Level 3, cleansing multiply give 1. Energy refining, level siyam. Foundation breaking, level 1. Gising. Sa kaliwa, 3 o'clock nagpakitang gilas. Lumalakas ang pressure sa kaliwa, bug swarm sa 3 o'clock dumami. Sa likod, sniper alternately nag-cover. Lock 321. Hanggang sa kanyon, walang hinto. Walang makakalampas sa likod ko. Bilis! Tiyakin na magtatagal ang 3 minuto. Victory escape mission, 70 na. Victory escape mission tapos na. Reward para sa lahat ng teammate na buhay. Nakasave na ang controlled nuclear fusion info. Foundation tapos na. Simula pa lang ito. Ito ang Alliance Public Area. Wala kayong karapatang mag-block. Rescue mission. Captain Fire ng walang permiso. Hintayin ang declaration of war. Irekomenda kong i-report sa military committee. Ayon sa regulations. Alisin ang halaman, itapon sa hagdan. Magbabayad kayo sa araw na ito.
Haha, kung ipahiram kay Weiwei ang tapang, di rin siya magpapaputok. Ang barko namin ay nagliligtas ngayon. May 30 segundo para umalis sa bag tunnel. Kung hindi, magbubukas ng apoy. Ang barko namin ay may emergency rescue mission. Emergency rescue mission. 30 seconds para umalis sa bag tunnel. Umalis sa bag tunnel zone. Fire! Fire! Buong barko, level 2 battle ready. Main cannon, fire! Hahabol pa ba? Hindi na, ang mission natin iligtas si Second Young Master. Ako na bahala sa lahat ng responsibilidad. Sumunod lang kayo sa utos. Bug Exterminator .3, dagdag 300 Spirit Energy. Level 3 na sa Foundation. Dark Energy Conversion activated na bilang passive skill. Wow, puno na ang Spirit Energy ko. Kung hindi maglabas ng skill, ako mismo ang sasabog. Kuya Liu, kayo muna ang umalis, ako magbabako. Sama-sama tayong umalis, sabay mabuhay. Sabay mamatay. Hell Thunder Light, start. Hindi mapigilan. Sa wakas, balance na ang Spirit Energy. Kalma si Haining, wag sumuko. Ano bang markang meron ang taong ito? Di alam pero ngayon siya lang ang mapagkakatiwalaan. Reassessment ng threat level. Priority ng target tumaas sa AA panandang pandagdag. Ay, delikado. Total attack na sila. Yang, kaya mo yan. Hindi ka namin pababayaan na mag-isa. Sa laban na ito, hindi na ako mag-isa. Tiyaga pa. Host Parasite Killer Mode, gantimpala, Youth Pill as isa. Ito ay utos, umatras. May lakas pa silang lumaban. Nakabalik na tayo. May nakasalubong kaming invisible na Hydralis. Si Wang Qi ang tinamaan. Uy, Yiyang. Napanood ko na ang video ni Liu. Ang astig niya. Di ba siya ginamot? Ngayon nagmutate ang Venom. Hindi epektibo ang anti-Venom serum. Sinisira ng lason ang mga nerve synapse, kaya hanggang 2 oras lang. May paraan ba ang sistema para iligtas siya? Anong kailangan i-redeem? Meron kang Awakening Serum, pwede mong subukang lunasan. Awakening Serum pa-activate sa genes. Maglalock ng external substance sa katawan. Nabigo ang high-risk pain suppressant.
Kailangan mong mabuhay. Baka mas mahirap pa ang epekto nito kaysa mamatay. Pero kailangan mong tiisin. Iturok mo ito sa akin. Ang awakening serum ay nagbubukas ng gene potential. Lumalaban sa lason. Pero sobrang sakit ng proseso. Kailangan mong manatiling gising. Huwag mawawalan ng malay. Mamamatay ako, tama ba? Wala na rin akong magagawa. Lalaban na lang ako. Alam mo ba to, hindi ito gamutan. Ito ay marahas na gene reconstruction. Lagpas 6 na po ang risk na sumablay. Alam ko, pero wala akong pagpipilian. Wala rin siyang pagpipilian. Subukan natin, hindi na siya tatagal pa. Ah. Nag-reject ang katawan niya. Tigil, huwag galawin. Critical na yugto ng awakening ito. Pwede mapunit ang mga ugat kapag nahadlangan. Ah. Tagumpay. Ah. Nawala na ang lason. Bumabalik ang vital signs. Congrats, host. Awakening achieved. Pumasok sa lungsod. Buhay pa ang target. Walang malubhang side effects. Ako. Buhay pa ako. Nalampasan mo na. Baka isa ka na ring superpower user. Kailangan pa bang mag-gin serum ulit? Ibigay mo sa akin. Ooh, ooh, ooh. Ooh, oh. Lumalakas ako. Kaya ko to. Huwag kang matulog. Huwag bibitaw sa paniniwala. Ooh, oh. Ooh, ooh, ooh. Ugh. Hahaha, ate. Haha. Buhay siya. System alert. Gene recombination ongoing. Hydralisk spotted sa lupa. Lumalapit siya sa atin. Team Tang, mag-cover kayo. Okay na ako. Matitira ako, haharapin ko siya. Sobrang bilis ng reflex ko. Hydralisk killer achieved. Reward. 5 spiritual points. Na-unlock na ang Hell Radiance, bagong bersyon. Active skill. Hindi pwede maging tuloy-tuloy sa basic stage. Ha? May isa pa?
Ding! 4 Hydralist skilled mission completed. Reward na ibigay na. Masyadong madali yata. Nagising si Wangki. Tingnan mo, gumalaw siya. Ano na naman? Ocean Wangki nag-awaken. Bilisan, tingnan mo siya. Awakening Aye, kayang ang mark ang weak spot sa depensa. Pwedeng atakihin diretso, walang hadlang. Grabe, astig pala yon. Warning, limited lang sa nakitang depensa. Protektado pa rin sa mga susunod na harang. Nag-awaken ka na, breaking Aye, kayang makita ang kahinaan. May napapansin ka ba? Alam ko na kung paano gamitin. Parang instinct, parang alam ng kamay ko. Immune na ako sa lason ngayon. Ako mismo ang papatay next time. Di na kailangan, si Ayang ang pumitas ng isa. Baka siya rin yung sumalakay sa'yo. Nasira image ng ate ko. Nandito na ang Juxiao spaceship, haha. Ding! Tagumpay, nakatakas, nakuha, 100 spirituality points. Bagong blueprint ng Energy Sword. Stage 3 na Jin Cleansing. Side mission ended, Sham teammate survived. Nakuha, 180 spirituality points. Document na controlled nuclear fusion. Ngayon palang nagsisimula ang mas malakas na kapangyarihan. Mga bagay ng mga mortal ay kayang lumipad. Ganito kataas, parang pag-akyat sa bagong realm. Host, magising ka na. Nandito pa rin tayo sa mundo ng tao. Ito ay pangunahing kaalaman ng universo. Panahon ng interstellar. Alam na ito kahit ng mga elementarya. Ganitong klaseng teknolohiya. Sa totoo lang, malupit ang mundo ng tech. Dati parang hindi naman ako namangha. Noong laban sa mga insekto, muntik na mapulbos. Kung wala ako, kaya ba nilang tumagal? Ang asul na balyena ay bumaluktot ng landas ng teknolohiya. Kung hindi, ang ganoong level ng sibilisasyon, walang interes sa Xianxiu. Paano nga ba hinahati ang mga level ng mundo? Saan level kaya napapabilang ang mundo ko? Ibibigay mo ba ang data ng base technology sa pamilyang Tang? Wala ka pang pangalan. Tatawagin na lang kitang tubo. Bilang 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7. Walang karapatan ang system magbigay ng pangalan habang intern. Lahat ng small world companion system ay interns. Kailangan ng karanasan bago maging regular. Ay, hindi na naman pwedeng sabihin. May mga bagay na hindi mo pa dapat malaman ngayon. Lalo na tungkol sa mga Diyos. Pwede ko ba silang turuan ng kaalaman ko? Gaya ng gabayan si Wang Qi sa landas ng Qi internal energy, gamit ang abilidad niya. Host, paano mo naisip yan? Huwag ikalat ang sitwasyon sa frontline. Pinakatahimik ay yung mga nabuhay. Wala kang bagong web communicator. Di man lang nakaregister yung dating katawan mo. Si Lao Chen ay may terminal lang, staff sa border station Easyport. Pasensya na, napaghintay kayo. Iaayos agad. Sa'yo na ang luma, naiprepara ko na dati yung bago. Uy, kapalit ng buhay, isang relo lang. Sulit na. Walang pera, pati data di makapadala. It said, ano bang amoy yan? Nagpapilot ka ba o nagkokolekta ng basura? Sorry, sila ay mga sundalong kagagaling sa frontline. Nag-apply na kami. Pwede ba ang sundalo mag-travel kahit may sakit? Kaya niyo bang bayaran ang medical fee? Mukhang tumakas kayo mula sa club sa Mars Eastern Military District, Tactic Group 3. Code, T-9,027. Ang pag-insulto sa active soldier, pwede kang makulong ng hanggang 5 taon. Yevi, tanggalin mo uniform mo, tingnan natin kung kaya mo. Oh, ikaw pala yan? Ano bang klaseng nilalang ka? O gusto niyong i-arrange ang susunod na? Bakit mo ako sinaktan? Duty lang ako. 7 buwan sa border patrol. Hindi pa ako nakakauwi ng bahay. Ang tatay ko ay regional manager ng Xingfu Group. Tapos na kayong lahat. Ikaw naman ang nanuntok. Ikaw rin yung Kailu Army. Ngayon, balak mong baliktarin pa? Utangina, gusto mo ba talagang mamatay?
Naka-record lahat sa communicator. Naka-upload na ang ebidensya sa Starnet Cloud. Pag lumaki to, diretso military court pagbabalik sa main planet. Tiate, sila ang unang nanggulo sa amin. Dapat ba kaming magtiis pa? Ang nagulo, isang lalaki at isang babae. Nanlaban sa otoridad, sinaktan ang staff. Ang video ng pinagmulan ay nasubmit na. Malakas ang connections ko. Kumpirmadong may paglabag, proceed na sa pagkulong. Salamat sa pakikipagtulungan. A-upgrade namin ang upuan nyo sa business class ng libre. At may escort service buong biyahe. Makitang maganda ang mundong ito, pero marami pa ring saputikan na bubuhay. Salamat sa pagtulong kanina. Ginawa ko lang ang dapat. Yung sampal mo, hindi lang para kay Wang Ze. Para din sa aming lahat. Andito na tayo. Ngayon magsisimula ang totoong hamon. Kinokonekta na ang basic cognition module. Saturn Landing Point. May sarili akong unit. Isang barko ang gusto mo. Para ba yan sa mga kakaibang tao? Ikaw naman, babalik ako sa lumang bahay para mag-report. Mag-report. Kailangang i-report ang tungkol sa mga may abilidad. Sa wakas makakaligo na rin. Ate, pakuha ng damit. Wala tayong dalang pamalit. Dapat ka siya ang day size. Huwag maligo, hintayin muna ang delivery. Kaya ko naman talaga. Kung tuturuan kita ng abilidad, anong tingin mo? Gusto mo bang maging master ko? Hindi mo kayang mana ang legacy ko. Pero pwede tayong magtulungan sa pagkatuto. May sikreto dapat mong itago. Hindi ako taga-mundong ito. Galing ako sa ibang mundo. Undercover clone ka ba? O bisita mula ika-4 na dimension? Walang matataas na gusali o spaceship doon. Puro sekta lang. Pwedeng lumipad ang mga gustong mag-cultivate. Kaya magpalit ng panahon. Ano na ang naabot mong antas? Ikaw ba ang pinakamalakas doon? 5 tao lang ang pwedeng lumaban sa akin. Boss, tanggapin mo na ako na disipo mo. Uy, wag naman. Hindi pwede talaga. Iba kasi ang batas dito. Ang totoong Xianxiu, di mapapasa direkta. Sa mundo ko, parang mag-ama ang master at disipo. Kailangan mag-alay sa ninuno at langit. More ng 3 taon. Ang ituturo ko sa'yo, pinadali lang. Hindi official na master disipo yan. Eh, teacher. Ay naku, wag na wag. Tawagin mo na lang akong Yiyang o Yang Je. 19 lang ako eh. Ako, 18. Salamat. Ate, bakit parang lumulutang ang tubig? Hindi siya taga-Earth. Galing siya sa Xianxi World. Pwede tayong turuan ng simplified technique. Ah, Yang Ji, gusto ko rin magising ang ability ko. Gustong-gusto na ngayon na. Huwag mong maliitin ang ability. Puno ng panganib yan. Yung ate mo, muntik na di magtagumpay. Kaya mo bang matalo? Baka utak ang masira mo. At, tubo, pwede mo bang direktang ipasa ang teknik sa kanya? Gastos ng 2 points ng espiritual na lakas. Pwede magpasa ng text at image info. Hiwalay na gastos, 5 points pa. Liwanang na dumadaan, galing sa instant step. Kapag master na, pwede kang mag-teleport ng 100 meters. Di pang laban sa kanya, pero pampabuhay. Ang pinaka-importante, mabuhay ka. Ngayong di ka na extra lang. Hindi ko pa rin maramdaman. Ang katawan mo ngayon hindi nakakaramdam ng spiritual energy. Kailangan mo lang gumamit ng will para gumalaw ng bahagyang enerhiya. Huwag mong pilitin ang pakiramdam. Tandaan mo muna ang mga galaw. Paano magsimula?
Wow! Ito ba ang sinasabing teleportation? Mukhang ganyan lang. Sa totoo, ito ay spatial shifting. Ito ay tekniki ng mabilis na paggalaw. Sapat ng astig ito. Ate, kapag natutunan mo, makakatakas ka na. Huwag magmadali, araw-araw 100 ulit. Kapag isang buwan ka nagpursige, pwede mo na mapansin ang epekto. Siguradong matutunan ko ito. Yang kuya, pwede mo ba akong turuan ng iba pa? Halimbawa, lumipad sa ulap. Kailangan mo ng spiritual root at libong taon ng pagpapractice. Wala ka pang kakayahan ngayon, maaga ka pang nagising. Nan, hindi ba pwedeng mag-adjust ng konti? Hindi ba pwedeng magturo ng basic lang? Hindi pwedeng mag-shortcut sa cultivation. Hindi matatag ang foundation. Pwede kang maaksidente. O mas malala, matanggal ang mga ugat. Pero matutulungan ko kayong palakasin ang katawan. Mataas ang chance ng awakening. Tutu. Hintayin ang matapos na basic training. Gagamitin ko ang spiritual power para linisin ang katawan ninyo. Yan ang tunay na unang hakbang. Ngayon, hindi na ako ang nilalamangan ng iba. Hindi ito training ground. Ding, account balance 87.6. Estimate ng repair ay 12,000 plus. Ahahaha, teng kuya, yung pader natin may butas na hugis tao. Pero kasalanan ko. Sagutin ko ang gastos. Pwede bang utang muna? Sa tingin ko. Taong lumusot sa pader. Hindi ito training. Parang demolition lang. Balita may bagong tao na pwedeng baguhin ang laban. Gusto kong makita. Ate, personal kang pumunta. Hindi mo balak alagaan siya, di ba? Sinilip mo ang battle rating niyang kagabi, di ba? Naglagay ka pa ng privacy shield. Akala ko di ko alam. Tumahimik ka, pumili ka ng communicator mo. Sorry, at ko si Tommy. Wangki, habang nagtitraining ng movement technique, hindi sinasadyang nagamit ang combat skills. Hindi na control ang lakas. Sa susunod, sa training pod na lang mag-practice ng gun. Okay, ang tangklan mahilig sa mga fighter. Sabihin mo, bakit gusto mo akong makausap ng solo? Upgraded energy sword. Ang data, ang power core pinalitan ng brain bug crystal. Imposible, ang blue wall ang limit. Tangklan ay nag-aalok ng partnership. Resource team, pwede mong gamitin lahat. Miss Tang, sa tingin mo ba, para kang stranger sa mundo na ito? Kung sasabihin ko sa'yo ng totoo, pwede ka bang maging tapat din sa akin? Galing ako sa future, 200 years mula ngayon. Hindi ito reincarnation. Time travel machine ang nagdala sa akin. Noon, wala talagang kahit ano.
System, I verify ang sinabi niya. Na-detect ang natitirang wave ng reverse time. Putol ang chain ng causality. Hindi mag-trace. Bumalik ka para baguhin ang future. Hindi pwede yan. Eksaktong sinabi niya, tugma sa system analysis. Hindi ako nandito para baguhin ang future. Nandito ako para tapusin ito. Kung ang future ay destruction, kaya halos masira ang future. Kaya ako bumalik, may inertia ang history. Ang reversal sa flow ay nagpapabilis ng collapse. Mas mabilis lang magka-breakdown. Kaya ang partnership sa tangklan ay nakatakda na. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Dahil kakaiba ka, kaya mo makita ang abnormalities. Ako naman, nararamdaman ko ang mga node. Pareho tayong chosen. Huwag mong istorbohin sila. Pag nagsimula na ang iba, hindi na pwede bumalik, hindi na makakabalik. King Er. Ano ba talaga yung nalaman mo? Tapos na ba usapan? Maayos na pag-usap. Looking forward to next meeting, Dinsiye. Isang sikreto tungkol sa future. Umandar na ang gear ng oras. Sabi mo kahit baliktarin ang oras, di pa rin magbabago ang future. Ito ba ang tinatawag na fate? Hindi pwedeng balikan ang oras. Either closed loop or branch out. Hindi makakabalik sa ngayon, baka parte talaga ito ng history. Southern Military District ay bumagsak. Sa loob ng 3 buwan, lahat ng 4 na hell zones ay nawasak. Ang ancestor Tang Xiu ay gumawa ng time machine. Pero nakita niya ang maraming future. Hindi nagbago. May choices lang. Bago maubos ang energy, pumili ako ng ibang path. Malabo ang scene. Ang nakita ko lang, energy sword na punta sa isang tao. Kaya ako yung napili. Babala ng law, walang makakawala talaga sa time. Kapag predicted ang future, overload ang soul. Ang nakita niya, super extreme. Projection lang ng memory sa time. Kung totoo o hindi, wala akong pake. Basta, hawak ko ang espada. Pwede mo bang sabihin pa ang tungkol sa'yo? Galing ako sa mundo na may spiritual energy. Cultivation ay totoo. Ito nga. Basic mind technique ay nagawa. Kaya kong lumaban sa may kakayahan. Pero ngayon, walang spiritual power. Tangshan clan sinubukan buong buhay. Hindi talaga gumana. Pero tanong ko sa'yo, sa Gise 21,032 garrison, hindi mabutas ang armor. Asa ng armas ng tangklan? Napaka-strict ng assessment. Dinura ang dignidad sa puti. Ang ganitong katawan, pwede kong paunlarin sa technology ko. Ang tunay na crisis ay hindi sa restructure. Nasa isip ng tao ito. Ang sugat na ito ay galing pa noong bigla ang pagsalakay sa hangganan 3 taon na ang nakalipas. Noong araw na iyon, nilabanan namin ang isang legion. Pero ang kapalit ay minura kami ng tanggapan ng militar. Sinasabing kumilos kami ng walang pahintulot. Kaya sa tingin nyo katawa-tawa ang paggawa ng mga espada gamit ang teknolohiya at ginagaya lang ang espiritual na lakas. Hindi ito panggagaya. Ito ay pag-evolve. Ang pamilya Tang ay hindi naniniwala sa tadhana. Ang importante, hindi mamatay ang apoy. Bago ang huling time space jump, iniwan ng lolo kong si Tang Xiu ang mga salitang ito. Iyan ang iniwan niya. Pinili niyang lumaban. Hindi para tumakas. Libo-libong spells, pero ang paniniwala ay di matitinag. Ano ba talaga ang gusto niyong sindihan? Hindi kayo. Tayo.
Gusto kitang gawing tagadala ng apoy. Pwede tayong magsanib puwersa. Pero ako ang magtatakda ng kondisyon. Una, ako mismo ang magtuturo sa pagsasanay. Pangalawa, ang proyekto ay hindi sakop ng evaluation system. Pangatlo, kung sino mang magpasikat sa frontline, ako ang bahala. Tama ang sinabi mo, iyan ang matagal ko nang hinihintay na sagot. Ang internal na teknik ay galing sa dugong tang. Sabi ng mga ninuno, gigising ang kapangyarihan sa bingit ng buhay at kamatayan. Anak, masyado kang nag-iisip. Pero siguro possible rin iyon. Hindi kayang pigilan ng hot weapons ang evolution ng mga insekto. Particle gun na lang ang natitirang pag-asa. Pero kung walang blue wale, patpat lang din yan. Subukan mo ito. Huwag mo nang itanong kung saan galing. Napapababa ng algorithm na ito ang konsumo ng blue wale ng 70. Sigurado ka bang ibibigay mo sa akin ito? Ngayon, ang batayan ng pagpapakulong niyo ay batas ba? O dahil may anak kayong hindi pwedeng galawin? Nakita ko na kung paano bumagsak ang isang dinastya. Pag mas lalo kang lumaban, mas parang hayop na nakakulong. Pinuri lang tayo kanina, di ba? Nagbabala siya sa atin. Hindi niya tinutukoy ang kasaysayan. Nililinaw niya lang ang hangganan. Kung magpapatuloy ang awayan sa Eastern Military Zone, hindi siya isasama sa pagbagsak. Hindi pa tayo umaabot sa puntong kailangang labas pumuna sa atin. Ngayon, sabihin mo nga, bakit nadagdagan ang budget ng Star Shield Plan noong nakaraan buwan? 3 araw mula ngayon, Victory Banquet. Tutungo ang lahat mula sa militar, gobyerno, at negosyo. Yung mga anak mayaman ayaw lang matabunan ng ibang naglala. Mababa ang ranggunit ang siyan. Pati mga tao niya ay matitigas ang ulo. Madaling ipitin ang mga galit na aso. Si tatay ay makikipagkita sa mga elder. Pwede kang hindi sumama. Gusto niyang makita ang palabas ng centralized command. Ipakita mo sa kanya. Karapat dapat tayong katrabaho. Dossie, wag mo akong putulin. Ito ay parang nuclear explosion sa kasaysayan ng energy storage. Ang pag-activate ng unang experiment chamber ay 12 oras lang. Kaya kung gumawa ng prototype na energy core. Hintayin mo ako. Tingnan natin kung paano mo pa ako tatanggihan. Nasa loob pa siya. Sandali lang. Hindi ito para sa kapangyarihan. Ito ay para baguhin ang bulok na sistema. Ang katawan kong ito. Mas mahirap nang tiisin ang high-level na powers. Ano yan? Nagsimula na ang eksperimento. Ang original na energy core. Test na agad. Lalabas ang resulta sa loob ng 1 oras. Kung kaya niyong talagang itigil ang internal conflict. Baka sulit subukan. Nagbago na ang isip niya. Totoo, bumitaw na siya. Hintayin niyo ang balita ko. Naipasa ko na ang susi. Ano kaya kasunod, pagbangon o pagbagsak? Gising na, andito na ang Young Miss. 3 araw mula ngayon, recognition event sa lumang bahay namin.
Para bigyan ng medalya ang accomplishment nyo sa GISE 21,032. Personal event, hindi military. Sa bahay, hindi normal na proseso yan. Huwag kang uto-uto. Set up to ni Captain Tang. Ang dagdag tao lang tayo doon, palamuti. Hindi lang army ang pupunta. May mga taong gobyerno, negosyante, pamilya ng sundalo, mga makapangyarihan. Darating ba si Lin Shihao? Yung hayop na iyon. Noon, tinanggihan natin siya. Binlock niya buong pamilya natin. Kahit na ang kompensasyon, hindi niya pinayagan. Ang tunay na paghihiganti, umaga hanggang gabi. Naiinis ako noon sa mga ganyang tao habang nag-ensayo ako ng cultivation noon. Kahit magpakabait pa siya noon araw na yon, hindi ko pa rin sila palalampasin. Bakit mo pinasukan to? Dinadamay mo pa ang pamilyang Tang. Ano na nang gagawin mo? Apelyido ko rin ay Tang. At gusto ko pa sanang mapalapit sa isang tao. Tawag dito ay refleksyon. Wrestling tayo. Isa pa, mag-ensayo ako. Habang kontrolado pa natin ang sitwasyon, mas mabuting kumilos ngayon kaysa hintayin bumagsak lahat. Tay, di mo alam. Andito na ang pagbabago. Pinakamahina sa second seat. Ang pangalan kong Lin Shihao, napunta sa dulo, lampas sa mga walang silbi. Huwag munang lumabas masyado. Nag-iiba ang hihip ng hangin. Nagsara na ng pinto ang Tang family. Pati ang high-level meetings, malamig na. Ikatlong round na natin. Walang dapat ikatakot, matagal lang tapos ang issue ng magkapatid na Wang. Legal lahat, pati video at perma sa kontrata. Ano bang alam mo? Si Tang Jin mismo ang magbibigay ng parangal kay Yang. Lintek, target ka na ng military. Hinalughog na ng military police ang tatlong entertainment company mo. Ang kaso, illegal detention at human trafficking. Arestado na ang mga XX. Impossible. Lahat ng babae pumirma ng consent. Pag tumanggi sila ngayon, wala nang silbi ang mga pirma nila kahapon. Gumalaw na ang pamilya Lin. Tuloy-tuloy lang sa plano, wag huminto. 8. Ako na ang bahala sa daan na ito para sa iyo. Bumilis ng 0.3 segundo ang interval. Ayos. Ulitin ng 3 beses pa. Kaya mo na pumasok sa loob ng 2 segundo. Pagkatapos nito, gusto ko kayong imbitahin sa bagong proyekto ng Tang. Ngayon mo lang sinabi ang seryosong bagay? Hindi ngayon, sa hinaharap. Hinahanap ko ang taong kayang sirain ang lumang sistema. Hindi pa kumpirmado, may fleet daw sa border ng Kiangsi. Ang Mingdan Fleet ay mabilis nang naglalakbay para sa reconnaissance mission. Sasama ba tayo? Hindi tatagal. Ayon sa Military Order No. 7, ang mga sangkot ay agad ipa-audit at aalisin sa pwesto. Sa wakas, kami na ang turno. Isang maling salita, nag-collapse ang depensa, inaaresto na ngayon. Gawa ng Crystal Stone, matagumpay ang charging at discharging test. Sabi ni Zheng Yipeng, magagawa na ang energy box ng particle gun sa loob ng 3 buwan. Bigyan mo ako ng isa. Hihi. Ilang araw pa lang ito, parang mas close pa sila kaysa sa amin ni Wang Qi. Lisa, gusto ni Tang Xiu gawing taniman ng pamilya niya ang militarya.
Pero hawak pa rin namin ang supply line. Putulin ang sweldo niya. I hold ang bala niya. Tingnan natin kung paano siya tatagal. Kailangan mauna tayo. Sige, painitin palalo. Nandyan na ba ang mga ability user ni Song? Nan. Kulang ang 2B-level assassin ang Western Army. Ngayong gabi lalampas sa border. Pag natapos ang mission, alis agad. Walang iiwanang bakas. Tatapusin ang lahat ng private matter sa loob ng 3 araw. Nakaperma na ako ng 3 compliance checks. Pag lumabas itang Jin, kailangang sumunod sa patawag. Sa round na ito, ni hindi ka makahinga. Pag nilabas ko ang baril ko, walang tatapang sa atin. Parang sabay-sabay ang mga chismis. Mas mahalaga pa rin ngayon ang tech validation. Bakit ang isang rich kid ang kumokontrol sa army? Tama, tama. Bukas na recruitment. Pinaalis ang pamilya Tang. Hindi mo ba aayusin ang mga chismis online? Sinabi kong hindi ako nag-tax evasion, may maniniwala ba? Sa bibig nag-aatras. Pero may galaw pa rin sa kamay. Unahin ang internal na stability bago gumanti. Inanunsyo ng Tang Group ang citywide tax audit. Unang beses na live broadcast ng finance ng kumpanya sa buong bayan. Itigil ang lahat. Dapat imbestigahan ng tama. Wala nang dagdag na galawan. Ginawang stage ng babae na to ang mga plano ko. Nan. Siya ang eldest miss ng pamilyang Tang. Kamag-anak ng vice commander. Gusto mo bang mapunta sa paglinis ng banyo? Bakit ka pinagpapawisan? Normal ang temperatura. Dito, parang nasa tabi ko lang ang kamatayan. Instinct kapag may threat sa buhay. Hindi ito illusion. May nakatago sa building na kayang patayin ako agad. May killing intent. Sigurado ka bang hindi, Zerd? Tao yun. Malapit na tayo sa ika-5 floor. Pumasok ka. Bakit hinahanap mo si Yang? Bulok na ang militarya. Kinain na ng korupsyon pati mga buto natin. Binibili na lang ang pagpapatakbo ng gyera. Kinukurakot pa ang sweldo. Patay ulit sa frontline. Hachian ulit ng loot sa likuran. Pag nabutas ang pader ng surge, ano pang ipagtatanggol natin? Ilang halimaw na ba ang napatay mo? Siyang bae, alam mo na dapat yan. Hindi lahat ng tunay na kaaway may pangil. Nakita ko nang masirang agad ang low-quality shield sa Zerd Nest.
7 opisyal na kolonel pataas ang sangkot sa malalaking kasong pang-ekonomiya. Sagutin mo ako sa 3 araw. Hindi pa rin wala ang killing intent. Ayos ka lang ba? Sisimula pa lang ang bagyo. Nararamdaman mo na ba? 4 ang laser cannon sa balon. Pag walang authorization, mag-activate ang alarma. May hindi nag-exit, auto-eliminate ng system. Mawawala lang ang lock kapag gumagana lang ang elevator. Anti-human design. Pumalya ka lang ng pasok, pulbos ka na. Gusto kitang pakiusapan na bantayan si Tangjin ng ilang panahon. Babantayan mo ako, hindi pa ba sapat ang bodyguard ko sa bahay? May pumasok na assassin mula sa Western Army. Ikaw ang target. Pinuto na namin ang ilang connection ng mga interest group sa militarya. Gusto nilang magulo ang lahat. Unang target ka agad. 80 ng shares nasa iyo. Pag bumagsak ka, magwawala ang buong grupo. Kaya't di lang si Papa, pati ikaw delikado. Bakit ganun kalaki ang desisyon nyo? Yung sinabi mo ang nagpagising sa amin. Hahaha, naalala mo ba nung sinabi mong nakita mo nang bumagsak ang maraming dinastiya? Bakit nabigo ang reforma? Nagpakalalim ka lang bigla. Biglang naging parang propeta ka na tuloy. Galing ka sa ibang mundo. Mas malawak ang pananaw mo kaysa sa amin. Pag 20 ka na, pwede mo na akong tawagin na pinsan. Kung ayon sa tunay mong edad, baka tawagin pa kitang lolo. Ahahaha. Ang Blue Wall backup plan na ito. September, 10 taon walang development. Sa mundo kong yun, post-apocalypse na, namatay sa kakulangan ng enerhiya. Ding! Branch mission generated. Sa assassination ng Kalabang Force, protektahan si Tangjin, prize ay stage 3 aging body refining. 100 spirit points. Nagsimula na ang tunay na pagsubok. 3 taon ng pagsisikap tapos isang mabagal na barko lang ang nagawa. Pagbukas ng depensa, bumagal agad sa 3 ng bilis ng liwanag. Hindi man lang makaiwas sa scout ng kalaban. Hindi na talaga ubra ang landas ng nuclear fission. CJ, subukan ko itong controllable nuclear fusion core algorithm. Ay, ang teknolohiyang to, hindi dapat meron sa Earth. Kayang iligtas ng revival ang lahat. Anim na buwan na ang paglalakbay. Unang beses makatikim ng totoong Cantonese food. Yevi, huwag ka nang mahiya. Ang bayad sa tech, walang problema. Hindi kailangan gumastos ng ganyan. May laman pa naman ang account ko. Oh, bakit nung bayaran yung tubig at kuryente? Inabot ng 3 araw bago pumasok. Para sa'yo. Ability, bullet, lock view eye mind, range, 3,000 kilometro. Hindi mo naman talaga binibigay ang armas. Bagkus, pagkakataong baguhin ang tadhana. Nagbawas ulit ang system ng 3 spirit points pero worth it. 0 balance na tira, 7 points. Hindi ito theory lang. Ito ay kumpletong reality path. Kung mapagana ng stable ang nuclear fusion, mababasag ng tuluyan ang monopoly ng Blue Wale. Lumang kaalaman lang naman to. Ding! Side mission activated. Protektahan si Tangjin mula sa assassination ng kalaban. Reward, Stage 3, 100 spirit points para sa full cleans. Simula ngayon, ibibigay ng Eastern Military lahat ng suporta at resources. Basta magpatuloy kang magbigay ng ganitong teknolohiya. Pwede, pero may 2 akong kondisyon. Una, lahat ng tech gagamitin lang sa tao at depensa. Ipinapangako ko sa dangal ko bilang sundalo. Pangalawa, protektahan si Tangjin. Hindi ko to tinanggap para sa'yo. Hindi rin para sa deal natin, kundi dahil worth it siya. Sabi niya, worth it daw ako. Hahaha, sige, deal na yan.
Evie, andyan na siya. Aha, may divine weapon na ako. Sana ako rin gusto kong alagaan ng ganyan. O, ikaw na ang unang binigyan ng particle gun ng Eastern Army. Hahaha. Main planet weapon ban order. Kung hindi dahil kay Tang Xiu, Ergon lang sana ang pamato natin. Isang salita lang niya, tayo na ang bahala dito ngayon. Huwag mong gamitin ang Eye of the Broken Net. Halimbawa, side expose muna. Molecule level shattering. Energy decay curve matched. Sobrang precise ang anggulo. Pwedeng pumatay ng swift bug sa isang bala. Pwede ring dalawang shot para mawala ang zergling. Pwede pang double kill kahit isang putok pag binuksan ang tube. Kapag hindi, 100 rounds max output lang. Buksan ang function, 50 rounds okay na. Energy charged na. Confirmed hit, kaya ng isang bala ang adult swift bug. Paano ang penetration? Mabilis humina ang power, pero may dagdag na biodamage dahil sa taas ng init. Kung di isali ang armor pierce, mas mataas talaga ang efficiency. Ikaw ba gumawa ng Howie sniper rifle? Bakit parang mas okay pa ang local weapons? Ginamit mo kasi ang energy gun ng pangdepensa. Kumpara sa particle beam na talagang pangsugod. Yung mainit na shot ni Wang Kai, immune sa defense effects. Paano mo ikukumpara yun? Ipadala ang data pabalik sa lab. Ihanda na for mass production at calibration. Simula ngayon, makakasama ko na ang squad. Hindi na kailangan ng dekorasyon. Tumahimik ka na, idol. Walo ang start ng awarding dinner. Dumating na ang uniform. Nagsisi ka ba na sumali sa army? Basta alagaan mo ako. Walang limit ang resources. Li Xiao, mahaba pa buhay mo, ano? Ang tagal natin di nagkita. Iba rin ang dating yung dalawa sa uniform. Napagod ka na ba, Xian? Baka gusto mong bumalik, gagawa ako ng top tier script para sa inyo. Lumayas ka. Noon, gets ko pa nung tinanggihan mo ako. Ngayon, tamang-tama lang na naghirap ka. Ang resources, hawak ko pa rin. Sabi ko, ikaw ang star. Ikaw ang celebrity. Unahin mong patunayan na lalaki ka muna. Huwag masyadong matigas, baka mapahamak ka pa. Wala ako, wala rin kayo. Hindi ka nila kailangan. Sundalo sila, hindi sila laruan mo. Uy, pribado, may lakas ng loob ka magsalita. Alam mo ba kung sino ako? Kumakain ka gamit ang tatay mo at puro artista nilalandi mo. Mas makapal pa mukha mo sa pader, parasitic ka, bata ka. Tapos ka na, matagal na akong tapos. Simula nung magising ako, nalaman kong ako ang tagapagtanggol ninyong mga baliw. Subukan mo lang. Paalala lang. Kahapon lang ginawang kapitan si Iyang. Sa totoo lang, minumura mo na ang opisyal ng Eastern Army. Kapitan, hindi ako makapaniwala. Kung ayaw mo maniwala, tingnan mo. Sabi ko, tumahimik ka na lang. Kung hindi, pwede kitang hulihin bilang disturber sa awarding. Ay aresto kita dito mismo. Dumaan lang ako para batiin si Kuya Tangshan. Huwag ka na, hindi ka namin kailangan dito.
Maganda ang ginawa mo kanina. Yung iba, dapat talagang disiplina ang matikman. Kayo pa rin ang bahala sa seguridad ni Tangjin. Huwag niyo akong bibigin. Salamat sa pagdepensa kanina. Simula ngayon, hindi mo na kailangang magtago. Kasama mo kami, walang makakagalaw sa'yo. Para sa kalayaan. Simula ngayon. Dito na ang tahanan natin. Ngayon lang magsisimula ang tunay na laban. Uy, hindi ba ito ang kapatid ni Wangki? Mas lalo kang gumanda sa ilang araw na di kita nakita. Sino na kapatid mo? Umuwi ka at magreklamo sa nanay mo. Dalawang tenyente lang kayo, ang lakas ng loob nyo. Ako si Lin Shihao. Swerte nyo at napansin ko pa kayo. Saan nagtatrabaho si Ginoong Lin? Nan, sa showbiz lang ako kumakain. Bakit, fan ka rin ba? Hindi ako sundalo, di rin opisyal. Anong karapatan mong hamunin ang opisyal ng Eastern Military District? Kaya kitang paalisin dito sa distrito. Magsorry ka kung ayaw mong maipit. Sino nang gumawa? Guardia, patayin siya. At is, kayo ay internal security lang. Hindi kayo alipin ng pamilya Lin. Nagkasala tayo ng rebellion. Si Leo ang nag-uutos sa mga gwardiya na maglabas ng armas at pumatay. Si Tang Xiuyu ay humihingi ng tulong. Simula ngayon, kung sino man ang gumalaw sa pamilya Tang, ito ang aabutin niya. Planado mo pala talaga lahat. Halos ganun na nga. Hanggat buhay si Lin Shihao, di matatapos ang problema. Hindi yan bugso ng damdamin. Ginamit lang niya ang iba para manakit. Malinaw na ang sitwasyon. Pinayagan ni Linya Ozuo ang mga gwardiya na armado sa harap ng mga opisyal. Labag ito sa Article 1 ng Internal Security ng Eastern District. Agad itigil at imbestigahin ang mga gwardiya. Kasong rebelyon ang hatol, habang buhay na pagkakakulong, walang commutation ng sentensya. Naku, tapos na ako, lahat tapos na. Maganda ang power mo na pangalawang layer ng kidlat. Pero sa susunod, paalam ka muna. Punan mo ito para ligal sa pagpapatupad ng batas. Mula private, legal na akong tumayo. Sa wakas, narating ko na ang matas na pwesto. Sobrang gulo na nito. Dapat malaki ang kaguluhan para maging ligtas. Huwag masyadong sunugin next time. Ngayong gabi, nagkaroon ng malalaking pagbabago ng kapangyarihan sa Eastern District. Isang batang may kakayahan ang nagpasimula ng chain reaction. Commander, pinatay ang anak ko. Si Inyang ang may gawa niyan. Tulungan mo ako. Munting alitan lang, kailangan pa ba ng powers? Sobra na yata yan. Tama si Director Jayang. Pero kung ang gwardiya ng leader ay nagiging private army na, ngayon nananakit, bukas papatay, ano pang natira sa sistema? Iksat, buhay pa siya. Gusto lang niyang gamitin ang sitwasyon. Di mo pa nga malinaw kung patay na o hindi, Divi. Hindi pa patay si Lin Shihao. Bakit kayo nag-decide na patayin na siya agad? Inaabuso ni Linya Ozuo ang kapangyarihan. Pinayagan ang anak na manakit. Pwede siyang tanggalin at ipaimbestiga sa bureau. Grabe, nuclear level pala itong batang to. Explain na natin. Tangshan Special Forces. Battle record sa planetang Bithe, 21,032. Panalo ka, David. Bakit ngayon mo siya inilabas, kuya?
Kung gagalaw ang kalaban, mauuna tayong kumilos. Aalis na ako. Naihatid na ang impormasyon. Naputol ang artery. Simulan ang pagpigil ng dugo. Nahanap na. Sugatan si Yang at Wang Zi. Kung di ako makabalik, gamitin mo to. Ang lalim ng itinago mo. Ngayon, walang makakatakas. Kapag 64 ang blood pressure, lahat ng nanorobot ay na-inject na. Pero sobra ang nawala niyang dugo, hindi tatagal ng 3 minuto. Pagkatapos uminom ng gamot, kailangan mong gumaling. Gumising ka, tulungan mong sarili mo. Ang may power ng kidlat sa Eastern Forbidden Zone. Si Raulo, nagwawala sa harap ko. Oo. Hindi sulit kalabanin si Tukli ng harapan. Bagaman gumaling ang sugat sa labas, hindi pa rin bumalik ang dugo. Ang panahon ng paggising ng kapangyarihan ay nagsisimula. Makakaya ba niyang malampasan ang susunod na 12 oras? Nasa katawan na niya yan. Hindi na ako dapat tumakas. Naniniwala ako sa'yo. At sa sarili ko rin. Yung putok mo kanina, parang tadhana talaga. Hindi kailanman nagsisinungaling ang mata ng katotohanan. Sanay ang mga mamamatay tao. May mabibigat na armas. May kasamang may kapangyarihan. Hindi ito pangkaraniwang grupo. Ligtas na ba si Ate Tang? Walang nadamay dahil sa proteksyon ng Suan Mushil. Hindi ito simpleng pagnanakaw o galit. Malinaw ang target nila. Patayin ang tagapagmana ng pamilyang Tang. May nagmamanyobra sa likod para gibain lahat. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Ililipat ko siya sa safe zone para lumagay sa observation. Ginagamit na ang underground secret room. Pina-maximum na ang depensa. Tamang-tama para magpahinga. Kaya ba talaga ng system ang lahat ng bagay?
Parang bug, binabali ang normal na batas. Pero pag mahalaga, palaging nagagawa ang imposible. Kagaya ng pagkuha ng sniper rifle mula sa iyong spaceport. Walang access yung iba kahit hawakan. So, para kanino ba ito ginawa? Hindi ko alam. Pero isang bagay ang alam ko. Hindi aksidente ang pagpili niya ng host. Ang bagyo. Kakastart pa lang. Malinis na lahat. Huling isa. Clear area. Tulungan mo siyang mabuhay, please. May pulso pa ba? Bilis, tulungan mo siya. Wala na. Brain dead na siya. Sabi mo babalik ang buhay para makita siya. Sinungaling ka. Natapos na ang side mission. Na-upgrade na sa third stage ang spiritual energy. Max limit, 1,700. Current, 1,675. Sabi mo sino ang gumawa nun? Sino nga ba talaga? Malamang sina Jiang Tiangkang at Song Yurong. Isa sa 4 na pamilya, Kong, Chenyan, Chen Yunshong. O nagsanib, nabanggit din ng tatay ko ang mga pangalan nila. Noon, Chen Lika ang namumuno sa pamilya Chen. Umalis ka, alam ko ang gusto mong gawin. Hanggang dito na lang, wakas na dito. Tinanong mo ba sina Chen Jun at Wang Zhe kung pumayag sila? Kayong mga politiko, pati patay pinapalit sa kapangyarihan. Wala kaming ebidensya. Sa mundo mo, ebidensya ang mahalaga, diba? Pero sumuko sila sa military autonomy, sa procurement, kaya hindi kayo magalaw ng harapan. Pero basta magduda si Pamilya Tang. Hindi kakayanin ng pamilya nila. Pagyuko ng mga talunan to. Parang imposible pero totoo. Hindi nagtagumpay ang asasinasyon. Baliktad, sila pa ang na-blackmail. Attempted murder. Nawalan pa ng karapatan. Tapos na ang mga bagay sa main star. Gusto kong umalis kayo agad. Pumunta na sa AV Star System, mag-setup ng bagong base. Akala ko tapos na ang problema. Bakit kailangan pang umalis? Tahimik sa ibabaw, maraming nangyayaring hindi kita. Galing sa Western Military District ang mga killer. Hindi naman dapat nakakatakot. Pero may isang wind-powered na hindi rehistrado. Ibig mong sabihin, nagtago ng sundalo ang West, hindi nagkakaisa ang 4 na distrito ng militar. Matagal nang minamaliit ng West ang East, lalo na sa siyensya. Simula nung ikaw ang namuno, ate, gumanda na ang kalagayan. Hindi yun papayag ang West. Mas malala pa rito. Walang natanggap na warning ang mga tao natin. Kaya itinatago ng matataas ang impormasyon. May traitor sa loob. Kung wala si Iyang ngayon, siguradong napatay ng wind-powered iyon. Ilang sikreto pa kaya ang tinatago nila? Sino ang nagsusumbong? Pag sumabog ang mga to, digmaan na ito. Pero paano na ang malaking Tang family? Department level core lab. Lihim na lilipat. Si Ouyang Ping muna ang hahalili sa iba pa. Ipakalat ang balita. Restart ang Project Renaissance. Kontroladong pag-aaral ng nuclear fusion. TFA, pagtatawanan lang yan ng ibang military district. Project Renaissance. Sakto, hinihintay nila tayong malugi. Makakalin lang tayo. Okay na ang usapan. Tinanggap na ni Yang ang paliwanag, hindi na maghahabol. Pero aalis na siya sa main star. Bakit hindi na lang siya dito? Napakalakas niya. Nag-apply siyang bumalik sa frontline ng AV Star System. Para sa akin, sa battlefield dapat siya. Approved na. Ate, okay ka lang ba? Mom, huwag kang mag-alala, walang galo si ate. Uy, pinauwi mo rin sa wakas ang anak mo. Nasaan ang ate mo? Wala ba siyang sinamahan na boyfriend? Ma, hindi boyfriend ni ate si Yang. Protector siya, may kapangyarihan. Ayos yan, may powers. Narinig ko na mama na yan, malaki na ang ate mo. Di pa rin nag-aasawa. Anak, ikaw na ang magpursige. Kaya pala parang torture tuwing umuwi si ate. Gutom na ako, may pagkain ba dyan? Puro ka na lang kain. Hirap ng ate mo. Nan. O, anong napag-usapan niyo ni Yang? Desidido siyang samahan si ate sa FE Star, J-Bar 1,031. Malayo ang lugar na iyon sa Star. Yelo ang paligid. Pero maraming mina, bagay magtayo ng base at magsimula ulit. Konti lang activity. Tungkol sa tirahan, sabi niya may solusyon siya doon. Hindi ko siya maintindihan, pero mahalaga si Jinjing sa kanya. Mukhang kampi naman siya. Kamusta ang lagay? Stable ang vital signs. Pero ayaw gumising. Mas mahaba pa kaysa kay Wangki noong una.
Sis, okay lang ba si Nayang at Huangze? Gising na ang target. Bumabalik na ang ulirat. Sis at Yang, nagising na rin ako. Anong power mo? Ito ang weapon ko. Gamit energy ko bilang bala. Siguradong tatama at mawawala talaga. Sige, subukan mo. Pag nagkamali ng konti, wala na akong braso. Hindi ito power lang. Parang death switch na ito. A system locking activated. Subukan mong barilin siya. Target lock. Tamang attack type. Wala na sa base layer ng space-time ang bagay na yon. Hindi ito butas. Talagang wala na. Protective aura ng third stage. Parang papel lang sa atake na iyon. Walang silbi ang lakas. Siguradong tatama at mawawala. Hindi ito simpleng arma. Batas na ito mismo. Kung may ganito si Chen Jun. Siguro. Nabuhay pa siya. Ikaw ang panalo pero natakot din ako. Hindi na bata ang kapatid ko. Pero kaya ko nang protektahan lahat. Ganito katinding weapon. Bakit napunta sa gising na may kapangyarihan? Baka umpisa pa lang ito. Naglo-load ang AI Dimensional Stability Protocol.